New Luka Doncic 2, highest quality basketball shoes, mabibili lang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Ang Golden State Warriors ay inaasahang magiging aktibo sa off-season. Si Joe Lacob ay dati nang nagpahayag ng kagustuhang mapababa ang luxury tax ng team at ang kasalukuyang roster ay nabigong makapasok sa postseason. Dahil dito, hanap ng Warriors front office na mag-explore sa mga posibleng trade opportunities upang mapabuti ang kanilang roster. Ayon kay Zach Buckley ng Bleacher Report, isang trade na maaaring makatulong sa Warriors ay ang pagpapadala kay Andrew Wiggins sa Toronto Raptors kapalit ni Kelly Olynyk at Jalen McDaniels. Si Wiggins ay nag-struggle para sa consistency noong nakaraang season at maaaring ituring bilang isang lehitimong trade chip. Ang Warriors ay tila aware na sa kanilang paggastos kaysa dati at nararapat lang, isinulat ni Buckley. Nabigo silang makapasok sa playoffs sa 3 sa nakalipas na 5 taon. Mahirap pagsamahin ang katotohanan iyon sa kanilang malayang paggastos. Ang trade na ito ay hindi lamang magbibigay sa kanila ng ilang pagtitipid. Ang sweldo ni Olynyk at McDaniels ay aabot lamang ng $17.5 million sa susunod na season at maaari rin nitong mapalawak ang kanilang rotation sa pagkakaroon ng stretch center na si Olynyk at isang 3-and-D swingman na si McDaniels. Si Olynyk ay magbibigay sa Warriors ng lehitimong sukat, depensa at floor spacing. Ang kanyang skill set ay babagay sa offensive at defensive system ni Steve Kerr. Maaari siyang maging lehitimong bahagi ng rotation, alinman sa starting lineup or off the bench. Ang depensa ni McDaniels ay magiging kapaki-pakinabang din dahil ang Warriors ay naghahanap ng mas balanced game sa magkabilang dulo ng court. Kung ang Golden State ay naghahanap para mabawasan ang gastos at magdagdag ng depth sa maraming posisyon, ang isang trade na makuha sina Olynyk at McDaniels ay maging solidong option na pwedeng pag-isipan ng front office. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Angkop kaya si Olynyk sa Warriors? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Minnesota Timberwolves ang magiging host sa Dallas Mavericks sa Game 5 showdown sa Biyernes ng araw mula sa Target Center. Minnesota nakabuo ng momentum. Ang Minnesota ay tila nawalan ng pag-asa matapos matalo sa unang 3 laro ng serye, pero matapos makuha ang panalo sa Game 4, umaasa sila na ang momentum at kumpiyansa ay patuloy na magbabago. Ang Mavericks ay may isa sa mga pinakamahusay na home records sa NBA sa kabuuan ng season at ang panalo sa larong ito ay ang pagkakaroon sa kanila sa isang road win upang makabalik sa kanilang tahanan para sa Game 7. Sa unang 2 laro, kontrolado ng Timberwolves ang laban pero ang mga crucial mistakes sa fourth quarter ang nagpabagsak sa kanila. Sa Game 4, nagawa nilang malampasan ang ilang kakulangan sa karanasan at makuha ang panalo. Ang pressure ay bumubuo na sa kabilang locker room at ang Minnesota ay naisamantalahin iyon. Nakakatulong na ang Minnesota ay nasa mas mabuting kalagayan sa kalusugan kaysa sa Dallas papunta sa larong ito. Si Mike Conley ay questionable para sa Biyernes pero patuloy na naglalaro sa kabila sa parehong designation sa buong serye. Dahil sa kanyang karanasan sa isang walang gaanong karanasang roster, mahalaga na siya ay makapaglaro ng ilang minuto. Ang frontcourt ang naging kwento sa Game 4 habang si Karl Anthony Towns ay nagkaroon na sa kanyang pinakamagandang laro sa serye kahit na nahihirapan siya dahil sa foul trouble. Ang isang katulad na performance sa kanilang tahanan ay tiyak na magbibigay daan kay Anthony Edwards para magpatuloy na magtagumpay. Ang bench ay nananatiling isang alalahanin, lalo na sa ilang foul trouble na kanilang kinakaharap kamakailan. Ang pagbabago sa defensive tenacity at one-on-one stops ay susi rin na kung saan inaasahang ipagpapatuloy nila iyon sa kanilang home game sa Game 5. Ang Minnesota ay tila handang makuha ang isa pang laro sa seryeng ito matapos mabawi ang kanilang kumpiyansa sa panalo sa Game 4. Ang Timberwolves ay nagawang makamit ang tagumpay sa defensive end para makagawa ng pagkakaiba, pati na rin ang pagkakaroon ng produktibong gabi mula sa kanilang frontcourt. Ang kakayahang ma-unlock ang 2 piraso na ito ay ang magiging difference sa Wolves habang patuloy nilang hanap ang mga panalo sa seryeng ito. Ang mga laro sa Game 1 at 2 ay halos makuha na nila ang panalo at hindi nila hahayaang ma-miss ang mga pagkakataong iyon sa kanilang pagbabalik sa tahanan
para sa larong ito. Matapos ma-dominate ang regular season series, ang Minnesota ay dadalhin ang momentum sa panalo noong Miyerkules para mag-dominate sa tahanan at pilitin ang Game 6. Ang Mavericks ay tila handang makuha ang sweep sa kanilang tahanan noong Miyerkules. Pero isang kahangahangang fourth quarter para sa Minnesota ang nagbigay sa kanilang unang panalo sa serye habang babalik sila sa kanilang tahanan. Sa regular season, dominado ng Timberwolves ang serye, pero mabilis na nakuha ng Dallas ang 3 sunod na panalo sa seryeng ito. Ang isang panalo sa kanilang tahanan ay tiyak na dumagdag ng pressure sa Dallas dahil ito ay isang must-watch game para sa mga sports fans. Mavericks naghahangad sa panalong tatapos sa serye. Matapos makuha ang mga panalo sa unang 3 laro ng serye, ang Mavericks ngayon ay nasa posisyon kung saan ang agos ay dahan-dahang nagbabago. Ang pagkatalo sa Game 4 ay hindi masama, pero kung matatalo sila muli sa paparating na Biyernes, maaaring magbago ang momentum papunta sa kabilang direksyon. Makakatulong na nanalo na sila ng 2 beses sa Minnesota sa seryeng ito na nagkaroon ng malalakas na fourth quarter performances sa parehong Games 1 at 2. Walang sino man ang naglalaro ng mas mahusay kaysa sa Mavericks sa nakalipas na 2 buwan, at hanggat kaya nilang ilagay ang Game 4 sa likod nila, may malaking tsansa pa rin silang mapabuti ang isa sa mga pinakamagandang road records sa liga at masecure ang kanilang pwesto sa NBA Finals. Ang Mavericks ay may 4 na injury na kailangang pagtuunan ng pansin at 2 dito ay notable. Ang ilang bench players ay nananatiling out sa forward habang ang 2 starters ay questionable. Si Derek Lively II ay hindi naglaro sa Game 4 at hindi pa tiyak kung makakapaglaro siya sa Game 5. Para kay Luka Doncic na may questionable designation din, walang duda na siya ay nasa lineup at magbibigay sa buong effort. Ang tagumpay ng Dallas sa nakalipas na ilang buwan ay nauugnay sa mga impressive shooting nights at wala nang duda na kakailanganin nilang mag-shoot ng mahusay sa road game na ito. Si Doncic ay nananatiling isa sa mga elite scorers at shooters sa liga, bagamat ang shooting supporting cast ay pabago-bago. Si Luka Doncic ay nagtala ng 28 points, 15 rebounds at 10 assists sa kanyang ika-6 na triple-double sa playoffs na ito, ngunit siya at ang co-star na si Kyrie Irving ay nagtala lamang ng 13 of 39 mula sa field. Si Irving, na may record na 14-0 sa kanyang karera sa closeout games bago ito, ay nagtapos lamang ng 16 points. Bagay na isang aalahanin lalo na si Kyrie Irving mula sa mga pangunahing option sa scoring. Malinaw na ang kawalan ni Lively ay isang issue rin dahil ang frontcourt ay nagkaroon ng malaking pagbaba sa produksyon. Ang pressure ay dahan-dahang bumubuo para sa grupong ito, at kung hindi nila magagawa ng improvement ito sa road game na ito, maaaring ito ay isa pang hakbang patungo sa isang bahagi ng kasaysayan na ayaw mangyari sa bahagi ng Dallas. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.